Second Death Part 2. Kong Hei Pat Choy. Kumusta na kayo mga kaibigan, mga kapatid? We'll continue our topic about second death. Ikalawang kamatayan. Review muna tayo. Dun sa part 1 ay pinaliwanag ko yung simpleng meaning ng second death. At meron akong binigay na 4 na verses na lumitaw yung word na second death. Ito yung 4 na verses na sa screen, sana ay tinitingnan nyo kung saan lumitaw yung word na second death sa Book of Revelation. Okay? At yung dalawa natalakay na natin, yung Revelation 20 verse 14 at saka yung Revelation 21 verse 8. Yung natirang dalawang verses sa ibang parts na natin pag-uusapan niya. Basahin ko ulit yung Revelation chapter 20 verse 14. Ang sabi, "And death and hell were cast into the lake of fire. This is the second death." So ito merong diagram sa ilalim na napakita ko na rin sa part 1 na yung death ay merong physical death at may spiritual death. Okay? Yung second death, yung hell, at saka yung lake of fire. So, napag-usapan na natin yung lake of fire. So, ngayon, ang pag-uusapan natin, yung hell. Maraming salamat sa mga kaibigan, kapatiran na patuloy na sumusubaybay, nagre-react, nag-heart, nagla-like sa aking mga videos. At sana po ay huwag kayong magsawa na manood. At doon sa mga bago pa lang na nakapanood na aking video, sana ay i-follow nyo ako sa aking Facebook account para updated kayo sa aking mga post. And also doon sa YouTube, kung bago lang kayo, sana i-subscribe nyo at i-click ang notification bell. Maraming salamat. Balikan natin muli itong aking lumang video na ang title ay "Saan napupunta ang kaluluwa ng tao pagkatapos mamatay?" At dito ay nakalagay yung verses sa ibaba sa Luke chapter 16 verse 22 and 23. Basahin ko. "And it came to pass that the beggar died and was carried by the angels into Abraham's bosom. The rich man also died and was buried, and in hell he lifted up his eyes, being in torments, and seeth Abraham afar off, and Lazarus in his bosom." Dito ay meron dalawang taong namatay, si Lazarus. Itong si Lazarus ay napunta doon sa Abraham's bosom. And yung mayaman ay namatay at siya ay napunta sa impyerno. Sabi rito, naka-highlight, "And in hell he lift up his eyes." Okay? So dito yung sense of sight, no? Ay active yung sense of sight ng isang tao na yung kaluluwa niya, nakikita niya yung nangyayari sa kanya at nararamdaman niya yung parusang ibinigay sa kanya doon sa impyerno. Okay? Yung init ng apoy doon sa impyerno. Ang istoryang ito ng Lazarus and the rich man, may mga ibang religion na hindi sila naniniwala sa istoryang ito, na sinasabi nila na ito ay isang parable lang, no, 'di ba? Kung naalala nyo, meron akong video na ang Panginoong Hesukristo ay nagtuturo ng parables. Pero ito, hindi ito parable. Ito ay tunay na nangyari kasi involved yung mga tunay na pangalan ng tao. May pangalan yung tao, si Lazarus at saka si Abraham. Yung mayaman lang ay hindi nabanggit kasi maraming mayaman. At isa pa, hindi porke mayaman yung tao ay mapupunta sa impyerno. Meron ding mahihirap na napupunta sa impyerno. Kasi ang batayan dyan, nagkasala ka kahit mahirap ka o mayaman ka, kapag ikaw ay nagkasala, ikaw ay mapupunta sa impyerno bilang kabayaran sa kasalanan. Yung sinasabi dun sa Romans chapter 3 verse 23, "For all have sinned and come short of the glory of God," na lahat tayo ay makasalanan. And secondly, dun sa Romans 6:23, "For the wages of sin is death." Merong comics yung Chick publication na ang title ay "This Was Your Life." At ginawan din nila ng video na related dito sa Luke 16. Dito ay merong isang mayaman at dumating yung oras na namatay siya. Okay, and then siya ay binurol, nilibing, at dito binabasa na siya ng pare o ng ministro. Siguro binurol siya ng 7 days, and then later meron siyang narinig na boses. Ang sabi, "Arise." So bumangon siya, nagtaka siya. Sabi niya, patay na ako, dapat nananahimik na ako . Subalit dito sinabihan siya na siya ay haharap sa paghukom. Balik tayo dito sa Luke chapter 16 verse 22 to 23.
na may mali dun sa video na yon. Kasi sabi rito, Luke 16 verse 22 to 23, the rich man also died and was buried, and in hell he lifted up his eyes. Kasi dun sa video, nagkaroon ng soul sleep na almost 1 week. Kasi kung halimbawa 7 days yun binurod, ibig sabihin 7 days siya doon sa may kabaong, saka lang siya bumangon. Mali yun sa sinasabi rito sa Luke 16. Kasi unang-una, yung beggar nung namatay, dinala siya kaagad ng angels doon kay Abraham, doon sa Abraham's bosom. At dito kasi, kaya siguro bumangon kasi nilagay was buried Hindi porke nilibing, ibig sabihin, madidelay yung pag-alis niya sa katawan niya at pagpunta sa impyerno. Hindi ganun yon. Na instant yon na nung siya ay namatay, yung mayaman, nung siya ay namatay, ay direkta siya na napunta dun sa impyerno. Yung pagbangon ng kaluluwa, yung paghihiwalay ng kaluluwa sa katawan ng taong namatay, ay hindi nakabase yan kung kailang ilibing. Kasi may mga patay na binuburo na mahigit sa linggo, merong 2 weeks, meron pa kang 1 month. Lalo na yung mga may hirap na walang pampalibing. Inabot sila ng 1 buwan na pinaglalamayan, tapos pinagsusugalan para may ipon para sa pampalibing. So hindi ganun yun, na ang kamatayan ng isang taong makasalanan na hindi nagsisi ng kasalanan, na kapag siya'y namatay, instant yan na siya ay mapupunta sa impyerno. Perhaps siguro in the twinkling of an eye, na katulad ng rapture. Ito yung verse sa rapture, yung sa 1 Corinthians chapter 15 verse 52, yung verse dun sa ibaba. Ang sabi, in a moment, in the twinkling of an eye. Ito naipaliwanag ko na ilang beses sa aking video na ang title ay First Fruit Harvest and Gleaning Timeline. Kung di nyo pa napapanood yun, panoorin nyo. And then yun naman verse sa ibabaw, 2 Corinthians chapter 5 verse 8, ang sabi, we are confident, I say, and willing rather to be absent from the body is to be present with the Lord. Na sinasabi rito ni Apostle Paul na kapag siya'y namatay, instant ay makakapiling niya ang Panginoon doon sa kalangitan. Also, doon sa taong hindi sumasampalataya kay Kristo, instant din na kapag siya ay namatay, doon siya pupunta sa impyerno. The word hell, the word hell, impyerno, ang Bible ay nasusulat sa Hebrew and Greek. Dito, sa Hebrew, ang equal niya ay Sheol. Sheol. And then, yung sa Greek, sa New Testament kasi Greek, sa Greek nakasulat yun, meron siyang katumbas na 3 terms sa Greek, yung Hades, Gehenna, and Tartaro. Dito kasi, ang Bible kasi again ay nakasulat sa Hebrew yung Old Testament at Greek sa New Testament. Para malaman natin yung tunay na meaning ng bawat salita, dapat malaman natin doon sa pinanggalingan na language. So, yan yung pinanggalingan na mga terms sa Hebrew, yung Sheol, tapos yung 3, Hades, Gehenna, Tartaro, ay sa Greek. Ano ba ang mga meaning nito? Lahat ito ay word na hell sa Bible. Pero sa ibang translation, binago nila May mga religion kasi na hindi naniniwala sa hell, lalo na yung JW. Umpisahan ko muna dun sa Sheol. Sa Sheol, sa Old Testament yan. At yan ay lumitaw ng 54 times. Tapos, yung 11 times sa yung word na grave and pit. Na ibig sabihin, itong may mababasa kang grave and pit sa Old Testament na kapag tiningnan mo sa Hebrew word, Sheol din. Pero hindi lahat, 11 lang. Itong Hades sa New Testament, lumitaw ng 11 times. May mga example dito Tapos, ang halimbawa dito to Matthew 16:18, tsaka yung binasa natin kanina dun sa Luke 16, Hades yon or Hades. And then, itong Gehenna, ito ay lumitaw ng 12 times. Ang meaning ay Valley of Hinnom. Sa Jerusalem ito. And also, state of everlasting punishment. Again, yung ibang religion hindi naniniwala sa hell kasi ang pagkakaintindi nila sa hell Gehenna lang, itong Gehenna na Valley of Hinnom ang meaning. Pero itong Gehenna ay meron siyang 2 meaning. Na ito ay tungkol dun sa tunay na impyerno. Pangalawa, yung state ng kalagayan
ng ng paghihirap ng isang kaluluwa o ng isang tao. Okay? And then, yung pangatlo, yung Tartaro sa ibaba, isa lang 2 Peter chapter 2 verse 4. So, doon namamali yung ibang religion kasi hindi lahat ng hell sa Bible ay Gehenna. Okay? Merong Hades at saka Tartaro. Doon tayo sa Tartaro. Buksan natin yung 2 Peter chapter 2 verse 4. Ang sabi, "For if God spared not the angels that sinned, but cast them down to hell, and delivered them into chains of darkness to be reserved unto judgment." Yung word na hell dito sa chapter 2 verse 4 ay Tartaro. Okay, diyan mapupunta yung mga anghel na nagkasala na kasama ng Diablo, si Satan. Lastly, yung Sheol, di pa ako nakapagbigay ng example. Doon tayo sa Book of Psalm 89 verse 48. Ang sabi, "What man is he that liveth and shall not see death? Shall he deliver his soul from the hand of the grave?" Selah. Na yung word na grave dito, pag tiningnan mo dun sa Hebrew word, Sheol, na ito ay tumutukoy sa impyerno. Okay? Kasi dito obviously na yung hindi yung katawan ng tinutukoy, yung kaluluwa eh. Sa ating pagtatapos, balikan ko lang itong 2 Corinthians 5 verse 8. Ang sabi kasi dito ni Apostle Paul sa yung last part na to be absent from the body is to be present with the Lord. Na si Apostle Paul na isang lingkod ng Panginoon, siya ay makakapiling niya ang Diyos na kapag siya'y namatay, instant doon siya sa langit pupunta. So, yung ganun din sa isang taong walang pananampalataya kay Kristo, kapag ang tao namatay na hindi nagsisi ng kasalanan, hindi tinanggap si Kristo, instant doon siya sa impyerno. Napakasimple lamang nung kaligtasan, ang paraan ng kaligtasan. Subalit, hindi madali ang ginawa ng Panginoon sa Kristo doon sa krus ng Kalbaryo na siya ay namatay na para sa krus para sa atin, para tayo ay magkaroon ng kaligtasan. Na kung isang tao ay sasampalataya kay Kristo, magsisisi ng kanyang kasalanan, siya someday na kapag siya ay namatay, instant makakapiling niya ang Panginoon doon sa langit katulad ni Apostle Paul. Okay? Maraming pong salamat sa inyong pagsubaybay, sa inyong panonood. Hanggang sa muli, meron ba tayong part 3? Pagpalain tayo ng ating Panginoon.